isa rin po ito sa dahilan kung bakit nagiging ma-vibrate yung motor natin, no? Ang low speed po yan, kaya pagdating sa duluhan, napaka-mavibrate. So ayun, buuhin ko muna tapos maya-maya subukan natin sa kalsada. So good day mga kaibigan. Ngayong araw nga pala na to, nagpalit ako ng clutch housing ng TMX 155 dito sa CG 150 na engine ko, no? So yung iba nagtatanong, sir, hindi po ba mas magandang magpalit na lang ng sprocket combination kaysa magpalit ka ng high speed na clutch housing? So ang sagot ko dyan mga kaibigan, okay lang din naman na magpalit kayo ng sprocket na lang. Pero iba pa rin po kasi talaga yung hatak pagka nagpalit ka ng high speed na clutch dito sa mga CG 150 na engine nyo. Pagka kayo po ay nagpalit ng sprocket, high speed kunwari na sprocket, ang nangyayari po niyan yung torque nyo nababawasan, puro top speed. May top speed nga kayo pero yung torque or yung lakas ng motor nyo sa pahon nababawasan, no? Dito naman sa sa ganto, sa high speed na clutch, isang set po 'yan, no? Malaking primary gear tapos maliit yung gear dito sa clutch housing. Pag ganyan po yung setup ninyo, dumudulo yung motor nyo, dumudulo, pero hindi po nawawala yung lakas niya or yung torque niya sa pataas, no? So ayun po yung advantage ng high speed na clutch housing, no? Hindi kagaya dun sa pagka nagpalit lang kayo ng sprocket na high speed, pagdating dun sa torque ng motor nyo bumababa. Pero pagka yung yung clutch housing nyo or yung clutch nyo pinalitan nyo ng high speed na gumamit kayo ng pang TMX 155, dumudulo yung motor nyo and at the same time hindi po masyadong nababawasan yung torque na naproproduce ng inyong makina. So ayun po, ito po yung ginawa ko, tinanggal ko po itong stock. Masyado pong malaki yung gear ng clutch housing na to, no? Kaya naman puro torque yung aking motor. Nagiging ma-vibrate po, no? At saka isa rin po to sa dahilan kung bakit nagiging ma-vibrate yung motor natin, no? Kasi po yung stock ng mga China na 150cc, po yan, low speed po yan. Kaya pagdating sa duluhan, napaka-ma-vibrate. Isa rin po yun sa advantage ng pagpapalit ng high speed na clutch set, no? Nababawasan po yung vibration ng motor natin sa mga high speed run ng ating mga motor. Kaya napakaganda po na gumamit kayo ng ganitong klaseng clutch, no? Yung high speed. Usually po yung mga 200cc ganito rin po yung kanilang clutch housing, no? Ganyan din po yung sukat ng clutch housing nila at saka primary gear. Malaki po yung kanilang primary gear, tapos yung sa clutch housing naman na gear mas maliit kaysa dun sa stock. So ayun, buuhin ko muna tapos maya-maya subukan natin sa kalsada. Eto na mga kaibigan, nabuo ko na yung makina ko at saka napa-start ko na siya. Itong motor nga pala na to ay Motorstar Predator 150 at hindi po siya Honda mga kaibigan, no? Kaya ko po siya pinalitan ng pang TMX na clutch housing dahil nga po itong motor na to ay pinalitan ko na ng 63.5 na piston at naka long stroke na po siya, 200cc na po yung kanyang set. Kaya naman kung hindi ko po siya papalitan ng high speed na clutch set, maaari po siyang maging ma-vibrate. Ngayon naman, subukan natin yung magiging takbo niya sa kalsada. Dito sa video na to, angkas ko yung tatay ko. Pero una pa lang, ramdam ko na kaagad yung pagbabago sa takbo. Bukod doon mga kaibigan, kahit ipang diinan ko siya ng matagal, hindi na po siya masyadong ma-vibrate. Hindi kagaya nung dati, konting top speed mo pa lang, nginig na yung betlog mo sa sobrang vibrate.
Bukod doon mga kaibigan, hindi rin po siya humina sa pataas. Ito pong lugar na to, ito po yung paakyat na ng Marilake. Overall mga kaibigan, all goods naman po siya at napakaganda po niya. Kaso nga lang syempre hindi ko po siya maisasuggest dun sa mga may sidecar, no? Dun sa mga tricycle. Kasi mas mahalaga po dun yung torque at saka mas makakapag-produce po yung inyong makina ng mas mataas na torque kung stock yung inyong clutch housing at yung inyong primary gear. Kaya naman stay stock na lang po kayo kung ang tricycle. So, all goods naman siya dito sa motor na to. Dati yung 90 km/h top speed ko na yon. Ngayon, kaya na niyang ma-reach yung 120 km/h kahit may angkas ako. May isasagad pa, hindi ko lang maisagad dahil nga kulang yung kalsada dito sa amin. Hindi naman sa pinagmamayabang ko yung na-reach na speed ng motor ko dahil nga alam ko mahina pa yon. Yung iba nagwa 140, yung iba nagwa 160. Pero syempre para sa akin isang achievement yon kasi nga kagaya ng sinabi ko 90 km/h dati top speed na ng motor ko. Ngayon kaya na niyang ma-reach yung 120 kahit may angkas ako tapos hindi pa yun yung sagad. Kung gusto nyo dumulo yung mga China nyo na motor, okay to, palit kayo ng pang TMX 155 na clutch housing.